So, ayan, good evening, good morning, or good afternoon kung nasan man kayo, or kung ano oras naman ito papanoorin. So, our topic or lesson for today is about pestle analysis. So, perhaps some of you medyo alam na kung ano meron sa pestle analysis, pero for your deep understanding kung ano ba meron sa pestle analysis, and since ang subject natin is strategic business analysis, of course, you will be exposing to different types or ways kung paano mag-analyze ng businesses. So, ayan, one of the important thing na kailangan nyo malaman is yung pestle analysis. So, ang pestle analysis is ginagamit to or framework to na ginagamit ng mga managers para mag-analyze ng external environment nila na kung saan nakapag-formulate sila ng strategy para sa business or sa company nila. Ganyan. Tapos, minsan, ang tawag sa uh, dito sa pestle analysis, pwede siyang tinatawag na pest or pwedeng staple. So, different term siya, pero of course, same tool lang naman siya na ginagamit for analyzation of the or business. Ganyan. So, pag sinabi kasi pestle analysis, it does not look at the company itself. Pero, or instead, yung pestle analysis is nagko-consider siya ng macro environment. Okay? So, ibig sabihin niyan, yung mga development sa outside world na hindi kayang i-influence, pero kayang magbigay ng important na effect doon sa company and of course sa strategy ng business. Yun yung pestle analysis. Okay? Sabi daw dyan, ayan, kasama din dito yung SWOT analysis, yung opportunities and threats. Okay? So, let's dig more of the topic. Okay? Ayan, ito ibig sabihin or acronym na PESTEL. So, P stands for political, E for economic, S for social, T for technological, and L for legal. And then E for environment. Okay, so isa-isa natin yung mga yan for you to be able to understand kung ano ba meron sa pestle analysis. Okay? Sige, bago ko i-explain kung ano ba meron sa mga yan, pwede nyong tignan or mag-picture out kayo ng management ng company ha. And then looking outside their office window, sa window ha, the wider world or yung pinakamalaking ano niya, lugar is parang natin siya as dagat or sea. Ang sinasabi ko lang dito is makikita talaga natin na sobrang importante ng pestle analysis. And yung development is sobrang lawak. So hindi lang siya pwede mag-specify sa isang bagay lang for the development kasi sobrang general talaga pag sinabing development. And itong pestle analysis will help us kung ano-ano ba yung mga developments na kailangan natin using these factors. Okay? Kapag gumagawa tayo ng pestle analysis or framework, it is useful, of course, to make sure na lahat ng relevant topics are taken into consideration. Katulad ng political, yan, economic, social, technological, legal, and environment. Ito siya. So, may dalawa daw step kapag gagawa kayo ng pestle analysis. Ang first step is to identify yung mga relevant trends that are taking place in the external environment. Of course, na syempre makapag-impact doon sa mismong company natin. So, paano po yun? Ano po yung sir sinasabi nyo na kailangan po identify yung relevant trends? So, ito lang yan. Ang ibig sabihin yun, ito kasi yung mga trends na to should be happening now. Or ito yung mga nangyayari ngayon. Or pwedeng in the near future. Syempre, nakaka-apekto yan sa mismong business natin. Isipin nyo na yung mga trends na to is para siyang waves sa ocean. Ayan. Na pwede nyong makita na parang paparating sa inyo. So, ibig sabihin, kailangan dapat hindi kayo matamaan or ma-hit nung yung mismong shore, kayo yung shore ha, tapos dapat hindi kayo ma-hit nung wave na yun. Of course, dapat or dapat titinan nyo siya, darating talaga siya,
yung mga waves na yan, pero dapat maging ready kayo. Okay? Ay, ganun lang yan. And then, step 2 naman natin is, sabi daw, is yung each trend daw na sinasabi dito is kailangan identify ng management and kaya siyang i-discuss uh, with supplement na strategic implications. So dito, right after ma-discuss, of course, magkakaroon ng decision and ng right action na kailangan i-take or gawin. Ganun lang siya. So sige, let's start. Let's start with an example. Sige, para dala-diretsuhin ko to ha, para dala-diretso yung analyzation yun sa pestle. Magbibigay ako ng example ng business, tapos analyze natin yung pestle niya. Okay? First, let's assume na we are running a coffee shop. Meron tayong coffee shop. Company ha. Under political muna tayo. Since meron tayong coffee shop, under political, maybe yung time na yan, or yung pagtayo ng business natin is mayroong trade war. Tapos, meron siyang trade war between the horizon ng country natin and other country or other coffee shop na pwede maka-impact dun sa pag-import ng coffee beans, ganyan, or any other product ng coffee shop natin. Of course, dahil dyan sa trade war, pwede maka-apekto yun sa pag-increase ng cost ng pag-import natin ng coffee beans and other products. So, ibig sabihin, yun ang trend ha, yun ang trend under political. Ngayon, ang course of action natin or yung gagawin natin, of course, is pwede nyo i-sort yung coffee from different countries na hindi subject sa import tariff. Ganun siya. Ganun mag-gumawa or mag-strategize ng business. So, pag sinabi kasi political, ayan, pwede siyang may changes or sa government tax policies or regulations, and meron different pagbabago doon sa business regulations na makaka-apekto doon sa mismong business niya. Katulad sinabi ko kanina, sa pag-i-import, of course, para mabawasan yung cost na pwede nyo ma-incur, doon kayo maghanap kayo ng ibang nag-i-import ng coffee products na makakalis kayo sa import tariff. Ganun. Okay? Next is economical. Same with the example na meron tayo. Dito naman sinasabi lang na, ayan, public spending power, national GDP, currency value or exchange rates. Dito naman, halimbawa, yung trend na pwede natin example is yung anticipated growth ng economy. Yung level of inflation or pagbabago-bago sa level of unemployment na of course pwede maka-affect dun sa mismong business natin. So let's imagine that the company is growing rapidly and this forecast continue to do well. Okay? So anong gagawin natin dyan? Pwede natin gawin or yung course of action natin is mas magandang time to na mag-expand kayo ng company and mag-open kayo ng mga bagong stores. Yung pwede nyo gawin. Yun example ng nasa mga economic or economical factor under pestle. Okay? Next naman natin is yung social. Ito naman sa social, pwede nyo i-observe yung mga tao na nagiging interested sa health nila or health conscious na syempre, coffee shop to, of course, magiging health conscious sila or mas nagiging interesado sila sa health nila, ganyan. So, paano gagawin nyo dyan? Ano yung magiging course of action nyo? Pwedeng gawin nyo or pwede nyong gawin course of action is pwede nyo i-change yung menu na meron kayo para ma-accommodate yung changing needs ng customers. Siyempre, ang gusto nila yung may mga kung ano-anong healthy, ganyan, lagyan niya ng malunggay yung kape nyo, ganyan. Something ganun. Okay? Next naman natin is technology.
Dito naman, in technological trends, we can see that internet access is becoming cheaper and faster, and that people are spending more time online. So, ano ibig sabihin nun? Paano ba na-apekto yung technology or technological aspect sa mismong business natin? So, sabi ko nga kanina, mas nagiging cheaper yung internet access, and mas napapabilis yung pag-access ng mga tao sa technological aspects, and that yung mga tao is nag-spend sila na mas maraming oras doon sa online. Kaya, so anong gagawin mo? So, pwedeng this can encourage you na mag-invest more dun sa mas mabilis na wifi, ganyan, para sa store nyo or sa mismong coffee shop nyo, ganyan. And of course, advertise nyo yung business nyo sa social media platform. Kasi uso naman yan, lalo yung mga kabataan ngayon. Sobrang exposed nila sa social media platforms. Ganun. Okay? Next is legal. Ito naman for legal development naman. There may be government announcement about sa pagbabago-bago ng taxation, ganyan, sa increase ng minimum wage, or pwede naman merong upcoming requirements to disclose yung number of calories sa menu natin. Yun ang mga legal matters na kailangan natin consider. Yung mga practices na kailangan natin consider. Ngayon, halimbawa ganun na ngayon nangyari. Ang pwedeng yung development na gawin or action is magre-design kayo ng menus para at least maka-cope up kayo doon sa legal matters or changes na binibigay ng government. Okay? Ganun lang siya. Next natin is environmental or ethical. Same lang din naman yan. Dito naman, for environmental, dapat lahat kasi ng company ngayon, kahit coffee shop pa, kahit maliliit, is naapektuhan ng climate change. So, anong gagawin nyo para at least mayroon tayong course of action sa climate change? So, in response, you may invest in solar energy on your rooftop, ganyan. And pwede natin i-sure na dapat yung mga coffee beans na binibili natin is hindi siya nakaka-apekto or hindi nakaka-damage ng environment. Yun ang mga possible way na pwede nyong gamitin, of course, para maka-apply tayo dito sa may environmental or ethical factors. Ganyan. Yan. So, in conclusion, sobrang dali lang siya. In conclusion naman, remember na itong mga letters na yan sa PESTEL is acronym lang yan. And there is a reminder for you to make sure you were not leaving out anything important. Yun ang important or purpose ng PESTEL. Okay, letters lang siya to remind you or sets you a reminder for you to make sure na you were not leaving out anything important. So, it is critical where in PESTEL analysis you place each trend. Dapat alam natin kung paano mag-analyze ng mga trends or scenarios involving our business. For example, the fact na yung mga tao are spending more and more time sa online, pwede siya makonsider both technological and social trend. Ayan, katulad yan, dapat marunong kayo mag-analyze ng PESTEL, ganyan, or yung mga factors na naka-apekto sa may business natin. So, the important thing is to identify the main developments sa external environment natin and to think through the strategic implications para sa business natin. Okay? Yun lang naman sa PESTEL analysis. So, yun nga, nakita nyo yung isang slide. Your task is to have a PESTEL analysis regarding Cebu Pacific Airlines B. So, if you have questions or clarifications, we can discuss it naman during our time. Okay? So, yun lang, and thank you for your time. Bye-bye.